Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, noong katapusan ng Enero, nag-viral ang isang Facebook post na kung saan inakusahan ng sexual harassment ang isang driver ng isang TNVS o Transportation Network Vehicle Service. Ikinuwento na nag-post na isang estudyante na kinakailangan nilang bumaba ng kapatid niya sa kalagitnaan ng biyahe sa kanilang pag-uwi dahil nga sa kalaswaang ginawa umano ng driver. Kalikip din ng kanyang kwento ang screenshot mula sa app na naglalaman ng buong pangalan ng driver at ng kulay, modelo, plaka ng sasakyan niya. Agad na pinabulaanan ng driver ang paratang. Sa pag-viral din ng post, sinabi ng driver na naintindihan niya kung paano may misinterpret ng kanyang pasahero ang mga kilos niya noong oras na yon. Pero ipiniliwanag niya na ang kanyang paghingal at paghima sa tiyan ay hindi dahil may ginagawa siyang kalaswaan gaya ng akala ng mga estudyante. Siya raw ay overweight, may hika at busog dahil kakain lamang niya ng hapunan. Ilang araw hindi bumiyahe ang driver dahil pangsamantalang sinuspindi ang kanyang account habang iniimbestigahan ang nangyari. Abay pagkatapos suriin ang audio recording ng biyahe at ang profile at performance history ng driver, nagpahayag ang kumpanya ng TNVS na walang sapat na ebidensya ang mga paratang sa driver. Nireactivate nito ang account ng inireklamong driver. Nakausap na rin daw nila ng hiwalay ang driver at ang pasahero tungkol sa kanilang pasya. Pero bago ang hatol ng kumpanya, mabilis na nagbigay ang mga netizen ng kanilang opinyon tungkol sa nangyari. Maraming pumanig sa driver, kasunod ng kanyang pagkapaliwanag at ng mabubuting kwentong ibinabahagi ng mga kakilala at iba pang naging pasahero niya. Inaway ng ibang netizen ang estudyanteng nag-akusa sa driver. May mga nagpakalat ng mga litrato ng estudyante ng insulto ng kanyang itsura at katawan at nagpadala ng mga hate messages sa kanyang Facebook account. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, naka-deactivate na rin ang Facebook account ng naturang estudyante. Makatwiran ng takot na naramdaman ng estudyante habang nasa biyahe, lalo na't matagal na ang issue ang sexual harassment at madalas itong nararanasan ng mga kababihan. Pero hindi po tamang ilantad ang personal na impormasyon ng iba sa social media, lalo na't talamak ang cyberbullying at ang tinatawag na cancel culture, kung saan dinudumog ng netizen ang mga tao o grupong gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap, kahit pa walang matibay na ebidensya ito. Sila ay ipinapahiya online sa iba't ibang pamamaraan, gaya ng pagkapakalat ng mga litrato, panlalait, at pagkapadala ng hate messages na ginagamit ng netizens ngayon sa estudyanteng pasahero. Tila ito ang katumbas ngayon ng kaparusahan noon sa stoning to death. Ngunit sa isang kwento sa Biblia, Juan 8:7, nang dalhin ng isang makasalanang babae kay Jesucristo upang bigyan ng kaparusahan, sinabi niya sa taong bayan, ang sinumang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa babae. Kapanalig, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na maging mapagpatawad, mamuhay ng banal, at mag-ingat sa ating mga salita at aksyon na maaaring makasakit sa iba. Mali ang sexual harassment, pero hindi rin magiging makatarungan ang pang-aaway, pambubuli online. Gaya nga ng sabi ni Pope Francis, bagamat kinukonteksto ng social media ang mga tao, nagiging instrumento rin ito ng hindi paggalang sa isa't isa. Maging maingat tayo sa ating mga salita at aksyon online nang hindi tayo makasakit sa iba. Ika nga, think before you click. Kapanalig, naway maging mahinahon tayo, maging makatwiran, at ang mas mahalaga, magkasundo, mag-usap, magkapaliwanagan, at magbago. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.